Ito, 2026. Oh. Andyan si Ariel Querubin sa likuran ng Pangulo. Tsaka nito ni Gibo. Tingnan mo na sa harapan. Ito, PBBM at saka to. Yan. Yung nakaraang taon, PBBM, to. Na sila rin. Diba? Ngayon, ito ho yung nakakaawa rito. Kay Ariel Querubin. Sabi ko nga, bagong mapaparatangan po ng mga ka-DDS natin. Yeah, 2026 nga. Andyan nga si Querubin. Ayun yung picture. Yep, kasama nga. Sa picture nga kahapon, ito. Ayan, si Ariel. Hindi ho Alex, Ariel. Colonel Ariel Querubin. Yan. 2026. Ayan ang petsa. So again, sa 2025, wala po siya rito. In-screenshot ko to mismo sa video eh. Yan. 2026 nandiyan siya. Diba? So kung inyo maalala, etong si Ariel Querubin, yung nga kinumpirma niya kahapon, yung post mismo nakuha nitong Manila Bulletin, sabi niya, a lot are asking if this picture is real. Yes, it was taken this morning. To my left is Mike Villarreal of Philippine Veterans Bank, and to my right is VFP President MGen Romeo Alamilio. And then there are so many purveyors of fake news, grabe, and so many blind followers that they can no longer discern what is truth from lies. So sad. Kasi nga, kulto na po ang pagiging DDS. See no evil, hear no evil. So ganyan po yun. Hindi namamalayan na sila po ay kulto na. Ang palatandaan po dyan, pagka sinasamba nyo na, perpekto na yan sa paningin nyo, diba? Pero alam nyo yung nobody's perfect, diba? Pero ang nasa isipan nyo, exemption siya, kulto na po kayo. Okay? At ganyan ang mga DDS. At dahil po sa confirmation niyang ito, na nag-save sa Pangulo natin, dahil sinisiraan ng mga DDS, hindi raw po ito totoo. Lumang video daw ito, kuha last year. Anak ng putya. So lahat ng mga nandiyan sa likod ni PBBM, hindi rin daw totoo yan nangyari kahapon. Samantalang yung mga taga-Bataan mismo nagpo-post na nakita nilang dumaan yung convoy ng Pangulo, nakita nila yung Pangulo, yung ibang mga invited talaga dyan sa venue. May mga post sila. Diba? Para sabihin na hindi totoo yung picture na yan, yung event na yan, hindi totoong dumating dyan si PBBM, Diyos ko, ang dami nilang buburahin. Ang mga tanga talaga. Yung pang-event na yan ang naisipan nila. Ito pa yung additional post niya. At the 84th araw ng kagitingan with Yusek Ray Mapago of Pibao. Na yan, veterans. Diba? Yun ako. '25, 2026. Taga-US Embassy to eh. At bakit po siya nandyan sa selebrasyon ng Araw ng Kagitingan ng mga Pilipino? Kabilang po kasi sinicelebrate natin ang mga Amerikano na namatay rin. Lalo na rin sa Death March. So kumbaga siya yung representante ng Amerika. His His Excellency Ferdinand R. Diba? Ang linaw-linaw eh.
ng mga katotohanan kahapon nagsusumigaw. Ano no kung bakit hindi nila ito matanggap-tanggap? Sabi, dito yan sa Dubai, kahit anong tago niya dito pag may reklamo yan dito sa Dubai o warrant, huli yan, gulat na lang. Diba? Sana nga ho, di ba? Gulat na lang yan, may CID na dadampot sa kanya. Ay, salamat. Para madala, di ba? Madala lahat. Dapat aksyon agad and admin sa mga fake news. Hindi pinalalampas para hindi na mauulit ang mga fake news. Tama ho kayo ron. Hindi, kasi nakakaano yan eh. Tawag dito, nakakaapekto yan sa imahe ng bansa. Nakakasira ng tiwala ng mga gusto sanang mamuhunan sa Pilipinas. Ba't ka pa nga naman mamumuhunan? May balita ng unstable ang estado ng Pilipinas. Di ba? Oh. Yun pala fake news. Hindi naman mag-aaksaya ng panahon ang mga foreign investors, alamin pa. Kaya nga dapat, ang nakikita nila, nababalitaan nila, magaganda sa Pilipinas. Na sabihin ito ay investment capital of the world, mga ganon. Growing investment hub. Dapat consistently, tapos nalalaman na nila na yung mga mapanira sa imahe ng bansa ay pinarurusahan. Ma-appreciate nila yon because they can feel the rule of law. Di ba? Oh. Yan ang pagkukulang na malaki ng Marcos administration. Pinababayaan ang talamak na fake news peddling sa bansa. Kaya nga lumala ang mga yan dahil ang PCO noon, time ni Gerafil, hindi lumalaban sa fake news. Diba? Dapat kinakastigo yan. Pinaparusahan yan. Sayang naman ang batas. Para saan pat may batas tayo? Diba?